Kabilang ang 5 Pinoy sa nasugatang pasahero ng Singapore Airlines na nakaranas ng matinding turbulence mula sa London patungong Singapore. Kabilang po dyan ang 2 taong gulang na lalaki. Dinala raw sila sa iba't ibang ospital sa Thailand kung saan nag-emergency landing ang eroplano. Para bigyan tayo ng update sa sitwasyon nila, makakausap natin sa linya ng telepono si Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Magandang tanghali po sa inyo, Ambassador. Magandang tanghali po sa inyo, Cheryl, at sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa oras. Hingi lamang po kami ng update. Nabisita nyo na po ba yung 5 Pinoy na pasahero ng Singapore Airlines at kumusta na po ang kanilang kalagayan? Yes, nabisita ko sila kahapon at nakita ko naman na sila ay inaalagaan. The good news is they're out of danger. Meron lang sila syempre mga iniinda na sakit, masakit daw sa katawan. Mayroon sa kanila na fracture, meron din sa kanila na may head wound. But in general, they're okay. They're being taken care of. They are receiving appropriate medical attention. At nakita ko naman na in general ay nasa mabuti silang kalagayan. So, Ambassador, yung pong 2-year-old na lalaki, stable, okay na po siya. And then also yung pinakagrabe na isa pong kababayan natin na nagtamo ng neck fracture ay okay naman din po. Okay naman. O, nakausap ko sila lahat. Nakita ko yung 2-year-old natutulog at mukha namang wala naman. I think of all the 5, baka yung 2-year-old ang pinaka-safe at wala masyadong natamo na injury or natutulog lang siya. The one that has the neck fracture, kausap ko rin at hindi naman she's being given medical attention at patuloy lahat sila na nag-undergo ng mga medical tests. As of yesterday, may mga linya pa ng mga tests na gagawin sa kanila. At syempre, yung mga nagawa na sa kanila, some are still pending results. So, but in general, I could see that they are in good condition. And kailan po inaasahan na makakalabas po sila sa ospital or may mga nakalabas na po? As of yesterday, hindi pa nila alam kung kailan sila makakalabas. As of yesterday, ang immediate concern really is to address all their medical needs. Wala pang sinasabi sa kanila kung hanggang kailan sila mag-stay. May ilan na baka may procedure pang gagawin. At so, as of yesterday, hindi pa namin napag-usapan, hindi pa nila alam kung kailan sila makakalabas. Pawang mga OFWs po ba itong mga ito? Yes, in general, yes. At so ano pa pong mga assistance ang ipinapaabot po or ipaaabot pa ng ating pamahalaan? I suppose yung pong pagdating po sa hospital bills, ano po, Ambassador, sagot na po yan ng Singapore Airlines. Well, that is what we heard from the Singapore Air Chief Executive himself immediately after this happened. Ang sabi ng statement ng Singapore Air ay they will extend all possible assistance, not only to the passengers, but including their relatives. So, naringgan ko na ilang mga kamag-anak nila ang papunta dito sa Thailand para makasama sila. At I don't really know the exact terms of what Singapore Air was offering to them, dahil syempre sila na ang kausap niyaan. But ang sabi namin sa kanila, kung ano man ang matutulong ng embahada ay nandito lang kami. Including, sabi ko, kung gusto nila ng, halimbawa ay gusto nilang kumain ng Filipino food, we can do that. But as of now, mga soft diet pa lang yata sila. So, we're just waiting kung anong assistance ang may tutulong namin. At kami ay nakaantabay lang sa kanila. They have our contact details at may nakabantay sa kanila doon ng mga personnel namin from the embassy. Yung mga kababayan po natin, Ambassador, okay, the flight is from London patungong Singapore. Yun po ba ay Correct. pauwi po sila dito sa Pilipinas? It's like parang may connecting flights po sila? Tama yan. Yung isa ay may connecting flight, yung iba naman ay
magstay sa Singapore. So, iba-ibang circumstances. Pero merong mga pauwi sa Pilipinas. Okay. Marami pong salamat sa inyong oras and salamat po sa update, Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Magandang hapon po.